think pwede ko nang i-recommend na i-release ka dito sa ospital. Para mailipat na ako sa kulungan. Unfortunately, gano'n na nga, Miss Villaroman. Sa sobrang kaartihan mo, naglayasan lahat ng mga customer ko sa club. Bestos po ako ng lalaki. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Sakyan mo yung mga ginagawa para kumita ka. Hindi kailangan malaman na ibang tao na magkakilala tayo. Ayokong ma-spoil yung muli namin pagkikita ni Elisa. I have met her at nakikita ko naman kung bakit ka na-obsess sa kanya dahil she really looks like Chelsea. So, ba't di mo pa siya kinuha? Eh, hindi naman ako bara-barang kidnapper katulad ng mga ibang tao dyan. Tapusin ka rin tungkol sa kaso ni Izzy sa kanila, no? Pagkatapos nung tutulungan ka rin sa paghahanap sa kanila. Sana, kung nasaan man sila, maayos sa kalagayan nila. Ayan, kita mo, sa sobrang kaartihan mo, ha? Ano nangyari? Naglayasan lahat ng mga customer ko sa club. Ano? Bestos po ako ng lalaki. Eh, ano naman? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Sakyan mo yung mga ginagawa para kumita ka. Pero inuwakan niya po ako. Eh, inuwakan ka lang naman eh. Nag-ipunta na. May saktan ng ate ko! Ah, ganon! Huwag ko saktan ng ate mo! Eh, ano gusto mo gawin ko? Ikaw ang saktan ko, ha? Ikaw! Sige, ikaw! Halika! Halika dito! Halika dito! Ano naman to? Eh, ito eh! Yung alaga mo? Nakakabwisit na? Alam mo ba? Nagkagulo doon, nagkagulo. Ngayon, lumayas yung mga customer ko sa club at wala akong kinita. O ngayon, siguro dahil nangyari yan, ikaw na lang sisingilin ko sa mga pinaggagawa ng mga boys at mga alaga. Teka lang naman, best friend. Pag-usapan naman natin yan. Hindi naman kailangan. Pag-usapan? O sige, pag-usapan yung tatlo at napupwisit na ako sa mga... Naku! Tumabi ka! Tumabi ka! Pwisit! Oh, Josie. Sinusubukan mo ba talaga ako, ha? Hindi ka nasisindak sa akin? Niloko niyo lang kami ni Tomtom. Sinama niyo kami para pagtrabahuin. Eh, naman palamunin ko kayo ng libre. Mga anak ko ba kayo? Eh di lumabas din yung totoo. Kahit kailan di mo kami tinuring na pamilya. Ate mo, ha? Tama na, te. Huwag ka nang umiyak. Hindi nakapayak na umiyak eh. Ano natira si tatay? Di mangyayari to kung di siya namatay. Wala na tayong magagawa dun, te. Wala na si tatay. Kasi tayo sumama kay Chong Loren. Di naman niya tayo mahal. Eh di sana ngayon, dapat kasama pa rin natin si Chong Dolores tsaka si Elisa. Uy, isa ka lang. Tatlo lang kalamansi ko. Tatlo na yung kalamansi mo sa ibig sabihin. Hindi po kita sa atin jam yan. Kaya, ako hindi kita. Yan. Yan! Bakit hindi ka po kayo matutulog? Naaalala ko si kwarto mo. Saka nangungulila ako kay Tomtom at Josie. Ako na nga po na eh. Ayaw ko po sila niisip.
Excuse me? Saan ka pupunta? Sa loob mo, ma'am. Bakit? Ikaw ba magsi-CR? Di ba ako? Samahan ko lang po kayo, ma'am, para mabantayan. Para saan? May nakikita ka bang pwede kong gawin dito? Makakalabas ba ako dito? Mukhang wala po, ma'am. O, yun naman pala. Sige na. Gamit-gamitin mo rin yung utak mo minsan. Roman, Victor, kailangan mo pumunta sa ospital. Kung maaari ngayon na. o sige, pupunta na kami dyan. Dolores, kailangan natin pumunta ng ospital. Ano sabi ni Roman? Si Lulu nagtagkang about suicide. Pipigilan pa yata paglipan na ng pulungan eh. Ano? Hindi pwede yun! That woman has to be jailed! Mama, relax lang kayo. Baka naman tumaas ang presyon mo. Dolores, halika na. Elisa, anak, maiwan ka dito ha. Bantayan mo lola mo. Elisa, huwag ka makulit sa lola mo, ha? Opo, tuloyan po ko ng assignment ko. Sige na. Mamalis na kami. Ingat kayo. Dolores, halika na. Thank you. Okay na. Ginawa ni Lulu yung pinagagawa ko sa kanya. So now, we'll just have to wait. Saan naman pupunta tong dalawan to? It doesn't really matter. Ang importante, wala yung dalawang yan sa bahay para mas malaya akong maisagawa yung plano ko. So talagang madidelay ang pagkulong kay Lulu? Gano'n na nga po, attorney. Hinihintay na lang po namin ang rekomendasyon ng mga doktor. Kung naisa na naman tayo ng babaeng to. Mukha nga, Bok. Yes, may I help you? Hi, I'm looking for the owner of Guison Furniture. But sabi nila dito daw nakatira, pero parang feeling ko I might be in the wrong area. No, you've come to the right place. I'm Mrs. Claudia Guison. Oh, it's a pleasure to meet you, ma'am. Hello. Oo. Halika, doon tayo sa loob. Yes, what can I do for you? Actually, ma'am, estudyante pa lang po ako noon. Lagi ko nang nadadaanan yung tindahan ninyo ng furniture. And then, you know, I'm really fascinated by your style. So, nung bata pa ako, sabi ko, one day, pag nagkapera ako, I have to own an original Guison. So, pumunta ako ng Green Hills. So, sadly, nakita ko sarado na po yung store ninyo. Unfortunately, some things don't last. Sayang. Kasi, ipaparenovate ko po yung aming ancestral home. Papatulong sana ako sa inyo eh. Naku, you know what? Businesses come and go, but talent stays. Hindi ba? Kaya, matutulungan pa kita kasi alam mo, before I became a businesswoman, I was an interior designer. Oh, that's great, ma'am. Matutulungan niyo pa ako? Of course. That's great. Tara. Okay na po. Ito na ako kami. Thank you.
kinonfirm na nung psychiatrist na may problema nga sa pag-iisip si Lulu. Alam naman na natin yun eh. Sino ba naman matinong tao sasaksakin niya yung sarili niya 3 beses? Siguro ginagamit na ng kampo niya yun para madali paglipat niya sa kulungan. Pero alam mo, pinagtatahan ko lang, paano na natagpuan yung kutsilyo sa loob ng CR? Sino kakonsyaba ni Lulu? Yan, Dolores, para may bisita si Mama. Pupuntahan ko lang, Dolores. Ikaw na muna magbayad, ha? Sige. Ako, ang galing-galing niyo talaga. I really love your taste. Thank you so much. Ay, Ma? Oh, Victor, nandito na pala kayo. Kumusta ang lakad? Hindi maganda, Ma, eh. Mamaya na natin pag-usapan. May bisita kayo, eh. Oh, I'd like you to meet my son, Victor. Hi. Hi. I'm Millie. Mildred Prado. Nice to meet you. Si Dolores nga pala. Hi. Wife mo? Oh, by the way, Miss Prado is a criminal lawyer. Tough impression. Wala si tsura niya. Oh, you don't know how tough I can be. Mama, mauna muna kami. Tignan namin muna si Elisa. Opo, pupuntahan ko muna po si Elisa. Sige, nandun siya sa loob. Ginagawa ang homework. Hindi ko nga may sorbo kanina pa. Sige po, pupuntahan ko muna po. Okay. Attorney, excuse me. Mama. Okay. Oh, bakit? Victor, saan niyo nakilala si Miss Prado? Tingin ko ngayon na nakilala ni Mama yan, eh. Ngayon ko na siya nakita, eh. Bakit? May problema ba? Wala naman, parang hindi lang ako komportable sa kanya. Bakit? Dahil ba dun sa tanong niyo kung asawa kita? Hindi, parang may kakaiba sa ngiti niya, sa tingin niya. Hindi ko alam kung ano. Dolores, hindi ako marang bumasa ng ibang tao. Pero sa tingin ko, napaparanoid ka sa dami na nangyayari sa atin. Dapat bukasan mo pag-iisip mo. Hindi maganda yun. Te, paabot nga ng plato dyan. Ate, paabot ng plato dyan. Oh. Te. Ayos ka lang, te. Ha? Oo. Okay lang ako. Bakit tila nagluluha yung mata mo? Ha? May lagnat ka ba? Oo nga, te. May lagnat ka. Teka, sasabihin ko kay Champlora para maibili ka ng gamot, ha? Hindi. Huwag na. Mawawala din to. Sigurado ka? Oo. Nagkaganto na rin ako dati dun sa bahay. Nawala naman. Wala namang nangyaring masama sa akin. Sige na, bumalik na tayo sa ginagawa natin. Sigurado ka. Sabihin mo sa akin pag hindi mo na kaya. Oo. You know, it's really wonderful to meet somebody who shares my interest in design. Actually, I really love your style. Kaya nga naisip ko, you're the perfect person to help me in my project para i-renovate yung aming ancestral home. Kaya lang I'm working on a budget. Baka hindi kita ma-afford. Alam mo naman na may presyo syempre ang magaling na serbisyo. You of all people should know that because I'm sure dekalidad ka rin naman sa larangan mo, hindi ba? Pero baka naman pag kinuha kitang abogado, mataas din ang singil mo sa akin. Are you insinuating that you need my legal services? Actually, hindi ko na sana babanggitin to sa'yo, but I filed a case against my daughter-in-law. And you know, that case has been dismissed. Baka naman hindi ginawa ng abogado ninyo ang homework niya. Or baka mas magaling ang abogado ng kalaban ninyo. Hindi kami papayag ni Victor na gano'n na mangyari. That's why we're filing a motion for reconsideration. Here's what.
I can give you my services for free. Are you sure? Well, kahit number 8 ako sa bar exams, I still do pro bono work. Yun ang paraan ko para maibalik sa lipunan kung ano yung natanggap ko. Nahihiya naman ako sa'yo, Millie, kasi... You know, we just met. Pagkatapos, lilibre mo na ako. Ganito na lang, ha? Why don't we strike up a deal? Hawakan mo yung kaso ko for free. Ako naman ang gagawa ng bahay mo for free. What do you think? I think that's a deal. Shall we drink to that? Oh. Sana po, di po makalaya po si Ma'am Mario sa ospital. Alam mo, Nak, ang hilingin mo na sana malaman na ng mga pulis naggawa-gawa lang talaga ni Lulu yun para dumirasyon siya sa bilibid. Victor, may bago na tayong lawyer sa kaso ni Izel. Si Attorney Millie. Sino pong Millie? Yung bisita ko kanina, she's a criminal lawyer. Siya yung tutulong sa atin sa kaso ni Izel. Mama, ngayon nyo lang nakilala sa Atty. Millie. Ano ba kinabibigla niyan? Baka naman na magkakamali kayo niya katulad na nangyari kay Izel. Victor, alam ko nagkamali ako noon kay Izel. Pero hindi ibig sabihin na lagi na lang ako magkakamali. Alam mo, magaang ang loob ko kay Millie. I have confidence in her. Sa tingin ko, siya talaga yung makakatulong sa atin sa kaso ni Izel. Ipaubaya mo na ito sa akin, okay? Sige. I think about it. Sobrang tagal naman ang tsikahan nyo ng mga guwison. Pawis na ako dito eh. Aba, syempre, kailangan mo ng time and energy para makuha mo ang loob ng isang tao. Ang tanong na, bola mo ba yung matanda? Aba, syempre. Baka nakakalimutan mo. Lawyer ako. Lawyer? Lawyer or liar? Mamay, hatid ko na lang muna sila Dolores at Elisa sa bahay nila. Anak, Okay, ingat kunin mo kayo. yung mga gamit mo. Hintay ka namin sa labas, ha? Papa. Bye pa. Si Millie yun, di ba? Oo nga, may kausap siya. Hindi ka nasiraan sa sasakyan? Halika, punta natin. Attorney, may problema ba? I'm fine. Anong ginagawa niyo rito? Alam ko kasi may problema yung sasakyan nyo eh. Tsaka napansin ko may kausap ko yung lalaki kanina. Oh, that guy. Nagtatanong lang siya ng directions. Okay. Sige, mauna na kami. Thanks for your concern. Bye. Ingat. Top H is a bar. She's based in the US, but she also practices here. And she has all the credentials for being a good lawyer. So why don't we hire her? Mama, anong sasabihin ko kay Atty. De Los Santos? Alam na alam niya ng takbo ng kaso. Pero sayang yung offer ni Millie na hawakan niya yung motion natin for reconsideration for free. Ano ba problema kay Atty. De Los Santos, Mama? Anong problema sa kanya? Na-dismiss ang kaso natin. Mama, hindi naman ganun kadali magpalit na abogado. At isa pa, ngayon palang pag-aaralan na Atty. Millie ang kaso. Paano yan? Back to step 1 na naman tayo. Victor, nung na-dismiss yung kaso natin, we were back to square one. So why don't we start over with Millie? Kung siya ba naman ang makakatulong sa atin sa case, why don't we hire her? Anak, alam ko na dati marami akong maling desisyon. Pero this time, pagbigyan mo na ako, okay? Trust me, I'm doing this for us. Ano, paano, Josie? May utang na loob na nga tayo kay Baby Lynn. Ngayon, literal na may utang pa tayo sa kanya dahil sa kaartehan mo? Sorry po, Chang. Oh, sorry. Sorry na naman. Wala namang halaga yung sorry mo. Dahil hindi ko naman yung pambabayang kay Baby Lynn. Chang, huwag niyo naman sigawan si ate.
Sama na nga ang timpla niya eh. Wala akong pakialam. Kailangan mong bayaran si Baby Lynn sa ayaw sa gusto mo, ha? Kaya Jocelyn Makabuhay, umayos ka mamaya sa beer house. Kundi yung mukha mo sasamayan sa akin, ha? Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Chang. Buti naman. Grabe naman si Chang. Ay, sakit ka na nga. Magtatrabahuhin ka pa. Babayaan mo na. Gusot ko to, kaya kailangan ko lusutan. So, Lulu, hindi ka na magre-reklamo ngayon na hihimasin mo ang rehas ng bilibid. Dahil nag-decide na ang korte that you are now on hospital arrest. Oh, ate, aren't you the best sister in the world? How can I thank you? And I have another good news. Kaibigan ko na si Claudia. Nakapasok na sa bahay ng mga Guiston. Wow, paano mo nagawa yun? Oo, itong si Claudia, hindi ko nga alam eh. Gullible pala talaga yung babaeng yon. Oh, perfect score for you, ate. I love you. Ikaw naman, para namang hindi mo alam kung paano ako trumabaho. When I focus on something, I get things done. Oh, tagal-tagal, Josie! Ano ba yan? Ang bagal-bagal mo! Ay, naku! Hoy! Anong ginagawa mo? Bilisan mo dyan! Kanina pa ako naghihintay dito. Ano akala mo? Ha? Gusto mo yung mga customer na mauna doon? Bakit ano ka? Star dancer? Bilisan mo! Kabuisit na to! Ay, nako! Kukonsumi ako dito sa mga tao dito. Ano? Ba't ganyan yung itsura mo? Ate, kaya mo ba? Oo. Huwag mo ko alalahanin, kaya ko to. Oh, halika na. Anong oo? Nakita mo na ba yung mukha mo sa salamin? Kita mo, bagsak na. Chang, baka pwedeng sa ibang araw nyo na lang siya pagtrabahuin. Sige na po. Hoy, pwede ba? Kayong dalawa ha, huwag niyo ako idamay sa mga kaartehan niyo. Halika, halika. Kanina pa ako nabubwisit sa'yo kahintay. Malis tayo. Halika na, halika na! Halika na! Ang arte-arte mo! Ate! Sabi ko na sa inyo eh! May lagnat siya eh! Dali na natin siya sa ospital! Sinasabi ko na sa inyo kanina pa eh! Ate! Eh, umaarte lang yan, ano? Hindi siya umaarte! Ano nangyari kay Josie? Displete ka lang! Ate! Inahabol siya ng lagnat? Opo! Dali po natin sa ospital, Chang! Naku, wala akong pang ospital. Best friend, baka naman, pwedeng mahiram lang ako kahit kaunti lang. Dadaling ko lang sa ospital ko si Josie. Anong manghihiram? Eh, di ba nga kayo nakakabayad ng utang sa akin? Baon na kayo? May manghihiram ka na naman? Pagtrabahuin mo yan. Pahiramin kita ng pera. Sakit nga. Tom, pasok mo nga muna yung ate mo, ha? Mangungutang lang ako ng gamot sa tindahan. Kaya mo ba? Ha? O sige, ikaw mo muna. Sige na. Damot mo talaga! Ano ba ka ba? Hoy! Ano? Ang mahulang yang to! Naku, dinadramahan pa ako. Ma'am Claudia, kailan tayo pwede mag-meet? Alam mo, Millie, tamang-tamang tawag mo. I've been doing a lot of thinking about the renovation of your house kasi marami akong suggestions. Kaya lang, I'll need a layout of the property or maybe I should do an ocular. Perfect. So at least when we see each other again, pwede siguro din natin mapag-usapan yung case ninyo against your ex-daughter-in-law? Oo nga pala, Millie, kasi napag-usapan namin yun ni Victor, kaya lang hindi pa niya ako binibigyan ng go signal whether to give you or not the case. Baka naman kailangan ko siyang makausap para makumbinsi ko siya tungkol sa aking proposal. O sige, I'll let you know when his schedule is free, okay? Okay. No problem. Thank you. Bye. Parang hindi ka happy. Parang hindi ko na mapapasok itong mga guwiso na to. Kala ko ba nahuli mo na yung kiliti ng mga guwiso? Yung matanda, oo. Pero si Victor, hindi. Siya pa naman ang kailangan at si Dolores para makalapit kay Elisa. Bakit kasi iba pa yung tinatarget mo? Di ba yung na-feel lola na lang?
Si Victor at saka si Dolores ang kailangan ko para nga makalapit kay Elisa. Very hands-on sila sa bata. At kailangan ma-distract ko sila para maisagawa ko yung plano ko. Paano na yan? We have to think of a plan B. Alam ko na ngayon kung sino ang makakasolve ng problema mo, ng atraso niyo sa akin. Sino naman? Si Taba. Kompleto yan. Walang labis, walang kulang. Ang mahal naman ng monay na to. Saan ba gawa to? Sa ginto. Eh, yung monay ho kasi na pinabebenta ko kay Tom-Tom, ibang klase, espesyal yon. Ang plano mo? Naisip ko, we are going to do a kidnapping. Elmo, handa ka na ba sa pwesto mo? Nandito na ako sa bahay ng mga Guison. Yes, ma'am! Ika dito! Wala ka sa akin! Wala ka sa akin!